naman hindi naman natin pinopromote itong si Hani Lacuna. Talagang nagkakaroon lang tayo ng mga binibigay na dokumento para dun sa mga nangyari, dun sa mga kabulastugan, irregularities ni Isko Moreno. Kahapon mga kababayan, ay habang tayo po ay patulog na, hating gabi, ay may nagchat po sa atin na mga kababayan natin na nanonood din po pala sa programa nating ito. At nagpasalamat po ang ito sa atin. At hindi ko na po babanggitin ng pangalan mga kababayan. Dahil daw sa ginagawa natin, nauungkat, nahalughog, at syempre nalalaman ng mga taga Maynila ang mga kagagawan ni Isko Moreno. Kaya ngayon mga kababayan, nagulat daw po sila at nagpasalamat. JP, salamat sa inyo. Kasi hindi namin akalain, marami pala ang supporter ni Mayora Hani Lacuna. Sabi kong ganun, totoo? Pag ganun, sabi kong ganun, good luck. At syempre, hindi ko naman din talaga, kumbaga parang hindi ko rin inaasahan. Sabi ko, basta sa akin, kung may ibabalita, ibabalita. Pero mga kababayan, sabi nila, sobrang proud, sobrang nagpapasalamat kami sa inyo. Ito po, pakita ko sa inyo kung ano po yung nangyari kahapon, mga kababayan. Kasi doon sa kabilang kampo, hindi po sa paninira, pero ang style ng kanilang rally, kasi tumingin ako kanina, ay talagang bardagulan. Bardagulan. Tapos, yung kay Hani Lacuna, ay talagang tinao. Yes, tinao po, mga kababayan. Ayan o. Laban Mayora! Dapat ang pinuno ay ang totoong nagmamahal sa ating lungsod. Sa pong karangalan na patuloy kayong pagsilbihan. Dahil ang tunay na pagmamahal ng pamilyang Asencio Manileño ay kailanman hindi nang iiwan. Yan. Mga ka-GP Natics, ang sinasabi ko naman dito, hindi po ito promotion ha. Pero ang sinasabi ko ay hindi po inaasahan ng mga taga Maynila, mga kababayan, na talagang tatauhin po yung kanilang rally. Kasi inaasahan ng mga tao, lahat malakas pa rin si Isko, malakas dun sa kabila, kila Sam Bersosa, kasi nandun din ata sila Willie Rebillame, mga kababayan. Pero dito kila Hani, tinao ng mga tao at syempre, tao nga naman, GP, hindi mga hayop, no? Hindi kumbaga pinuntahan ng mga tao. Hindi nila inaasahan na dudumugin ng ganito karami. Dahil nga naman mga kababayan, sabi parang, itong mga taong ito, nakakapanood ng mga programa ninyo, nagigising. Nagkakaroon ng kaalaman ngayon sa mga nangyayari na hindi naman nila alam noon. Kumbaga, sila ay nagiging aware, sila po ay nagkakaroon ng sapat na kaalaman para makapamili kami ng tamang tao. Hindi yung porket pogi, hindi yung porket artista, ay iboboto na natin. Ako sabi ko, sa totoo lang, di naman ako taga Maynila di ba? Hindi rin naman, kung sino yung mga pinopromote ko dito o kino-content ko dito, it is not actually a promotion. Ang pinapakita natin dito, for them, mga kababayan, to realize and for them to know what is really behind. Kung ano ba nangyayari sa likod ng politika. Ano ba yung mga itinatago na to? Para magkaroon sila ng mga pagkakataon makapamili ng tama. Para hindi naman sila maloko at para naman magkaroon ng saysay ang kanilang gagawing pagboto. Diba? Oh. Sino? Eric Moreno, boss, pakipromote nga party list ko, PGB Party List Politics.
sa good business, pag talo, lugi negosyo, pag nalo, kita negosyo, vote PG party list. Oy, promote nyo daw mga kababayan ha. Dapat tawag dito. Nagchat-chat kayo sa akin, nagme-message kayo para alam ko kung paano i-promote kayo naman. 'Di ba? Pero vote nyo raw mga kababayan, PGB party list. Bet din ni Mami Peng si Hani Lacuna, mga kababayan. Siguro kasi taga Maynila yan, kilalang-kilala niyan si Isko. Kaya 'di ba? Galit na galit 'yan ng mga maraming ibinenta si Isko sa Maynila at balitang-balita nga na ngayon mga kababayan, lumalabas talaga na tong si Isko Moreno may galit po sa mga loyalista. Alam naman natin yung mga taga Maynila puro loyalista din yan. Yung court doon sa Lope Vega, nung nanalo si PBBM at landslide doon sa Maynila, pinag-initan, mga kababayan, trinace ni Isko yung boto doon sa Lope Vega. Nakita niya na puro BBM ang ginawa, nagalit, pinatanggal etong basketball court. Pinag-initan yung mga kabataan na bumoto kay PBBM. Tapos ngayon, etong si Hani Lacuna ang nagbabayad ng bilyon-bilyong utang na iniwan ni Isko Moreno. Yun lang mga kababayan. Ako sobrang napaproud. Bakit kamo? Wala naman akong ginawa Inilatag ko lang naman yung mga predicate. Nilatag ko lang yung mga meron tayong dokumento. Pero ang resulta ay ito. Sabi nung nagchat sa akin, nanonood dyan ngayon, Sir, huwag mo na lang sabihin, taga Maynila kami. Diba? Natutuwa kami sa inyo kasi dati gusto namin si Isko, malinis ang Maynila, kaya lang marami palang marami palang kalokohan. Kung di dahil sa inyo, kaya kami sir, yung mga tao dyan na iba, niyaya namin yan, mga kamag-anak namin, kaya sumuporta kami kay Hani. Kasi dun sa kabila, pumunta rin kami, nagbabardagulan. Etong si Hani, tahimik lang. Hindi sumasagot sa mga issue. Yap, Lope de Vega, o de Lenon. Salamat. Manila, puro loyalista, isa na kami at ang aking pamilya. Salamat sa inyo, Carolina de la Cruz, no? Ay, mukhang kamag-anak mo pa yung yung nagchat-chat sa akin. Binanggit Binanggit, loko-loko ka talaga, JP. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa araw na ito. At syempre, ang lahat po ay may pagkakataon, no? Hindi ko na po sasayangin o hindi ko na po uubusin ang oras niyo sa panonood sa akin dahil alam ko ay para mayroon din kayong time na makasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Magkaroon naman kayo ng Bye guys, see ya. No. Sabi ni Seven Samurai, fake rice donation at ghost employees ang plunder case ni Isko Rap. Oo nga, no? Seven Samurai, meron nga pong ganyan. Nabasa ko rin yan